Kami as a family, favorite bonding namin Marian Visitation. Until one day, Our Lady of Manaoag, si Bea natapunan ng mas madaming holy water. I immediately prayed over for good health. We didn't realize after 2 days na discover yung sakit niya sa puso. And she has atrial septal defect and kailangan mo operahan within 6 months. Alam mo, iyak ako ng iyak. Di ako makapaniwala na may healthy daughter, may sakit pala sa puso. Bakit? Very religious kami sa doktor, hindi na-discover. Inisip namin kung anong gagawin namin, where to start, ano ang gagawin, aabot ba kasi yung 6 months. Ang una kong ginawa, humingi ako ng tulong kay Our Lady of Perpetual Help. As early as 4:30 a.m., nandun ako begging for guidance na tulungan niya ako magdasal kay Jesus na overcome namin yung sitwasyon ni Bea and nawala loobin ni Lord na mabuhay siya. After that, nagpe-pray kami, we requested for storm of prayer. Pero yung mga tao, mabuti, mga hinipo ni Lord na hindi lang nag-provide sa amin ng prayers but they also provided financial support para maoperahan si Bea. May deep faith to God. Kung sabi ng doktor, maoperahan siya at least within 6 months. Tinanggaan ko yun ng pananampalataya na kung loobin ni Lord kahit within 1 month, within 2 months, kung will ni Lord, maoperahan si Bea. And God indeed is very faithful. On the 2nd month, ready na for operation si Bea. Thankful kami dahil na-provide talaga sa amin yung financial support. Si Bea, I remember, sabi niya, Mami, huwag kang iiyak, tutulungan tayo ni Jesus. Hindi ako nakita ni Bea na umiyak, pero the moment na ibinigay ko siya sa doktor, I don't know what will happen next. Meron pa ba kaming Bea or hindi namin alam. Pero mabuti ang Diyos kasi very successful ang operation. Kahit na merong naging trouble in between, nalagyan siyang pacemaker, sabi ko sa doktor, nag-agree ako, pero at the back of my mind, inside my heart, kiniklaim ko na hindi na kailangan mag-undergo si Bea ng pacemaker. And sabi ko sa doktor, sige po Dok, kailangan yon, gawin po ninyo. Pero ako I trust the Lord, hindi na mangyayari yon. No, yung heartbeat kasi niya is 56, dapat hindi mag-55 or else magka-cardiac arrest siya. We prayed so hard, nag-pray kami as a family inside the hospital. Alam mo, ang puti na Diyos, eksaktong 3 a.m., yung heartbeat ni Bea slowly is tumataas. Hindi na nag-55, 56, 57 hanggang pagpasok ng doktor ng 6 a.m. para sunduin na si Bea. Alam ko, hindi ko makakalimutan na sabi ng doktor, praise the Lord, anong nangyari, Mami? Ang sagot ko lang sa doktor, dahil sinamahan ako ni Mama Mary all throughout the journey, yung pagdadasal na stop ako sa I believe in that. Indeed, I believe na mabuti ang Diyos and I really believe in God. Mag-i-intercede at gagawa niya ng paraan. I am very thankful na si Bea now serves the Lord through this parish. All glory and praise I offer to God. And Mama Mary, I love you and thank you.